Pwede bang malaman kung ikaw ay ligtas na? Pwede bang malaman na ikaw ay ligtas na? Parang mahirap. Kasi po may mga religion na turo ng kanilang leader, hindi mo pwedeng masabing ligtas ka na. May mga ganun po. At meron namang nagtuturo, pag ikaw ay tinanggap po si Kristo, automatic ligtas ka na forever. Yan. So itong tatalakayin po natin mga kapatid, ito po ay napakahalaga. Bilang isang Kristiyano, dapat alam mo ang iyong pagkatao, alam mo ang iyong buhay, alam mo ang iyong ginagawa, at alam mo kung saan ka patungo. Amen? So, misa pa, tayong lahat po ay yumuko. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Patuloy namin sinasamba ang iyong banal na pangalan. Buksan mo, Lord, ang aming mga spiritual mind upang maunawaan namin ang iyong mga salita, sapagat ang salita mo ay spiritual. At ito'y tumimo sa aming puso, at ito'y matanim, Panginoon, at ito'y lumago, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, bago tayo pumasok sa topic, nais ko lang i-share sa inyo, habang papunta kami sa malapit sa Tagaytay, kasi meron kasi kaming inopen na Bible study doon. Habang nasa Molino kami, nagsisigaw yung mga bata, pa, yung araw hindi nakakasilaw. Kasi yung araw kasi nasa tapat eh. Lumingon ako sa kotse, tumingala ako, nakita ko yung araw kakaiba. Sabi ko, ngayon ko lang nakita to sa buong buhay ko At sinerge po namin, talagang nakikita lang iyon, madalang sa panahon, nasa mga malalamig na bansa. Yon, nakikita yon. At nag-search kami, talagang yung sun natin, nagpapakita na ng mga sign. No? Talaga sinasabi ng Panginoon sa Biblia, makakita kayo ng mga manghang mga bagay na sa langit na sinasabi ng Panginoon. Kaya nagulat ako, siyempre, kaya sinare ko yung sa ating page, yung aming nakita, na talagang sinasabi ng Panginoon, magkakaroon ng gera, magkakaroon ng salot, magkakaroon ng lindol, at makakita kayo ng mga kamanghang mga bagay na nakikita nyo sa kalangitan. Yun yung mga kakaiba. Tingnan nyo lang po mga kapatid. Kaya nga, sa panahon ngayon, mga kapatid, kailangan alam mo kung ligtas ka na o hindi. Amen? Alam mo, marami akong tinatanong ng mga Kristiyano. Sinasabi na, bro, di ka pa ako sure kung ligtas ako. At meron nga ako nakausap na isang talagang businessman, Kristiyano. Sabi ko sa kanya, sana dumating na si Lord, bro. Sabi niya, wag naman. Marami pa akong project. Diba? So, napapansin natin, pag sa mundo ka, dito, happy ka sa mundong ito, ayaw mo dumating si Lord. Pag happy ka sa mundong ito, pag sa mundo ka nakasalalay, kayamanan sa mga bagay rito, parang ayaw mo pag dumating si Lord. Pero pag ikaw, mahal mo ang Panginoon, gustong-gusto mo na siyang dumating. Amen po ba? Yun ang mga Kristiyano. Gustong-gustong dumating si Lord. Bakit? Alam niya, ligtas na siya. Amen po ba? Alam niya, pag dumating si Lord, makakasama siya. Pero yung mga taong ayaw pag dumating si Lord, ito yung mga tao hindi pa talaga siguradong ligtas sila. Amen po ba? Kaya nga tayo tinawag ng Panginoon. Yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, at sinasabi nga ng Panginoon, akayin ninyo yung mga tao. Dalhin ninyo, bautismuhan ninyo, pangaralan ninyo, turuan ninyo ng mga aral na tinuturo ko sa inyo. Sinabi niya sa mga apostol. Bakit? Kasi alam ng Panginoon, yung mga apostol ligtas na. Amen? Nakasulat na sa aklat ng buhay. So tayo bilang isang Kristiyano, ano sinasabi ng Panginoon sa atin? Ano sinasabi ng mga kasulatan sa atin? Kaya nga sinasabi dito sa Judas, alam niyo sa Judas 1 verse 23, ang sabi po dyan, At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Yan. Ang iba'y inyong iligtas at agawin ninyo sa apoy. Amen? Sino mag-aakay sa kanila?
Sabi mo sa tabi mo, ikaw yun. Amen? Inyong iligtas. Pwede bang ililigtas mo sa apoy, tapos ikaw hindi pa ligtas? Pwede ba yon? Di ba, pag, alimbawa, bombero, no? Yung bombero, pupunta ba doon sa apoy kung wala siyang kasuotan ng pambombero? Maliligtas niya ba yung masusunog sa apoy? Siya masusunog din. Tama po ba? Kaya sinasabi dito sa Bible na napakaliwanag, iligtas ninyo at agawin ninyo yung mga sa apoy, yung mga hahatulan. Amen po ba? At tayo ang inaatasan doon. Kaya nga mga kapatid, bilang isang mananampalataya, check natin ang ating sarili. Amen? Check mo. Kasi alam mo, kaya nga sabi magpatuloy ka eh. Pag hindi ka nagpapatuloy sa Panginoon, ang hirap mong sabihin na ligtas ka nga. O ligtas nga tayo. Kasi iba ang buhay natin eh. Hindi naman pwedeng aagawin natin sa apoy. Ano ba yung apoy? Ano ba yung sabihin ng apoy? Yung mga ginagawa nilang karumihan. Halimbawa, alam mong manginginom, alam mong lalakero, alam mong babaero, alam mong sugarol. Tapos aakayin mo sa apoy, tapos tumataya ka rin. Tama po ba? Hindi mo masasabi yun. Di ba? Agawin mo yung mga sugarol sa apoy, di ba? Yung mga nagsasabog, yung mga nagsusugal. Sasabihin mong, masama yan. Ano ba tumama kahapon? Di ba? Kasi tinayaan ko, 1, 2, 3. Hindi pwede ganon. Paano mo sila maakay? Paano mo sila maagaw sa kahatulan kung ikaw, ginagawa mo yung mga bagay para sa kahatulan? Amen? Kaya nga ito, sabi nga, pag sinabing agawin natin, iligtas natin sa apoy ng paghukom, yung mga taong binago na talaga ng Diyos. Amen? Kaya dito mo malalaman na ikaw ay ligtas na kasi alam mo yung ginagawa mo araw-araw. Amen? Amen po ba? Every day, alam mo, ginagawa mo. Pangkaligtasan ba itong ginagawa ko? Kahit sa social media, titingnan mo rin kung ano talaga ginagawa mo, kung ano talaga ang hilig mo. Hilig mo ba talaga ang mga Word of God? O laman ng iyong FB ay puro away, puro gera, puro kalandian, puro kalayawan, puro kahalayan? Kasi sa FB mo pa lang, sa wall mo pa lang, alam mo kung papuntang kaligtasan niya. Amen po ba? Alam mo yung mga pinopost niyan. Amen? Pero pag alam mo na ikaw ay puro pinopost mo yung mga nangangaral ng mga kaligtasan, yung mga pastor, yung mga nagsasabi ng mga magaganda. Kasi para mapanood ng mga tao at magkaroon sila ng idea na kailangan nila ng kaligtasan. Amen po ba? Ibig sabihin, araw-araw, ginagawa mo yung nararapat. Kaya yung mga apostol, na sabi ko sa iyo kanina, alam na mga apostol, ligtas sila eh. Alam na mga apostol na papunta na sila sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Alam nila, kaya malakas ang kanilang loob na ipangaral ng kaligtasan ng Panginoon dahil alam nila na papunta sila sa Panginoon. Amen po ba? Sino sa inyo gustong-gusto na mag-share? Di ba? Meron ba rito gustong-gusto mo na mag-share ng Word of God? Kasi alam mo bakit ka mag-share? Kasi gusto mong maligtas yung kausap mo. Amen po ba? Hindi pwede kang mag-share ka para sabihin lang ng kausap mo na magaling ka sa Bible. Hindi maganda yun. Kaya ka nag-share, kaya sinashare mo sa mga adik, sa mga babaero, sa mga makasalanan, dahil gusto mo silang makasama sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Hindi para sabihan silang, alam niyo, sasamahan nyo, papunta kayong impyerno. Hindi ganon. Tapos tingin mo sarili mo, ang banal-banal mo. Hindi ganon. Kaya sabi, paano mo sila maagaw sa apoy kung ang tingin mo sa kanila ay papuntang impyerno? Amen po ba? Kung gusto mo silang maligtas, itutuwid mo sila dahil ikaw, tinuwid din ng Diyos. Amen po ba?
Kaya nga may nagtanong sa akin, alam po, siyempre, big time, may kaya. Share ko lang po sa inyo, no? Sabi niya, yung 2012, nabangungot daw siya. At lumabas ang kanyang kaluluwa. Sabi niya, ipaikot-ikot siya doon sa kanyang bahay, sa kanyang kwarto. Sumisigaw siya, wala raw siya, hindi rin siya narinig ng kanyang mga kasama sa loob ng bahay. Alam mo ang ginawa niya? Sabi ko, bro, anong ginawa mo? Paano ka nagising? Sabi niya, nanalangin siya. Nung nanalangin siya, nagising siya, binuksan niya ang mga ilaw sa loob ng bahay at pagod na pagod siya. At simula daw na noon, 2012, nagbasa na siya na nagbasa ng Biblia. So, ang tagal na. Kaya lang, hindi siya umaanib sa mga religion. Ang sabi niya, dahil meron siyang hinahanap. At sinabi niya sa akin, abi, nagbabasa ako, pastor, pero hindi ako believe sa mga religious leader. Sabi ko, okay naman, tama naman yung mas bumilib ka kay Jesus Christ. Tapos sinabi, nag-testimony sa akin, alam mo, pastor, makasalanan ako eh. 2 ang asawa ko. 2 daw asawa niya. Pero di sila kasal. Tapos sabi niya, tinanong niya sa akin, pastor, pwede ba ako maligtas kahit 2 asawa ko? Anong sagot ko sa kanya? Opo, pwede kang maligtas kung titigilan mo na. Paano yung asawa ko, hihiwalayan ko ba? Kawawa naman yung anak mo doon. Sino bubuhay doon? Kaya sabi ko sa kanya, tingnan mo si Kristo. Nung nakita siya ng mga Pariseyo, sinabi niya sa kanya mga alagad ng mga Pariseyo, tingnan niyo si guro ninyo, nakikipag-usap sa mga makasalanan. Ano sabi ni Lord? Pumunta ako rito, hindi sa mga matuwid, kundi sa mga makasalanan upang sila ay magsisi. Kaya sabi ko sa kanya, pumunta ang Panginoon dito sa atin, mga makasalanan tayong tao. Amen po ba? Kung ang tingin mo sa kapwa mo makasalanan, paano may papayag sa kanilang kabutihan ng Diyos? Amen po ba? Sabi ko, pwede ka maligtas kung hihinto ka na. Kung gagawin yung pang 3, ewan ko na lang. Amen po ba? Kasi hihinto eh. Ano sinabi niya kay Maria Magdalena? Huwag ka na magkasalang muli. Wala bang humatol sa iyo para batuhin ka? Tama po ba mga kapatid? Kasi ang tingin ng ibang religious group o religious leader, sabi niya makasalanan ka, pumunta ka impyerno. Tama po ba? Pag nakahawak ng Bible, ang tingin na sa iba makasalanan. Mga makasalanan kayo, ako banal, ako na puta ng langit. Kaya nga, tinawag tayo ng Panginoon para ipangaral sa mga makasalanan na tulad din nating makasalanan noon. Dahil enjoy tayo noon sa drugs, enjoy tayo noon sa pambabae, enjoy tayo noon sa sugal, enjoy tayo noon sa ipag-away, sa hindi pagpapatawad. Pero ngayon, hindi na. Kasi bakit? Binago na tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga si Esteban, nung habang siya ay binabato hanggang sa namatay, sino ang nakita niya? So sinabi dito sa Gawa 7, verse 59 hanggang 60. Ang sabi po dyan, ang sabi po rito, habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya at sinabi niya, Panginoon Jesus, tanggapin niyo po ang aking espiritu. Pagkatapos lumuhod siya at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag ninyo silang pananagutin sa kasalanan ito na ginawa nila. At pagkasabi nito ay namatay siya. Di ba? Nakita niya ang Panginoon. Nakita niya ang ating Ama sa langit at nakaupo sa kanan ng Ama, si Jesus Christ. Amen? Pag ikaw binabawian ka na ng buhay, pag ikaw Kristiyano ka na, wini-welcome ka na ng Panginoon. Amen? Alam mo, pag ikaw Kristiyano, gustong-gusto mo pa eh. Alam mo, kaya nga, parang ano to, mga baliw ba to mga apostol na to? Kung babasahin mo ang Biblia, sinasabi nila, mas nananabik pa silang mamatay para makapiling ang Diyos.
Samantalang ang mga tao ayaw mamatay. Hello? Tama po ba? Ayoko pa mamatay. Pero kung papansinin mo yung mga apostol, nananabik ako mamatay para makapiling ang Panginoon. Kasi alam nila, ligtas sila eh. Alam nila, papunta sila doon. Kaya nga tayo, habang tayo nabubuhay pa, dapat namumuhay tayo sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban ng dyablo. Hindi sa ginagawa ng dyablo. Amen po ba? Pag ikaw, Kristyano ka, excited ka mabuhay sa mundong ito dahil alam mo, ang papatunguhan mo ay kaligtasan. Amen po ba, mga kapatid? Yun ang patutunguhan mo, kaligtasan. Kaya nga, maging si Eliseo o si Elijah, ay talagang grabe si Elijah, no? Grabe yung kanyang pagkatawag. Hindi niya naranasan ng mamatay. Ang sarap na, no? Inakyat na siya ng Panginoon. Kaya nga sinabi dito, sa ikalawang hari, 2 verse 11 hanggang 12, sabi po dyan, Patuloy silang nag-uusap. Habang naglalakad, walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karuwahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel, at nawala na sa paningin niya si Elias. Amen. So grabe, no, mga kapatid? Isang man of God, isang lingkod ng Panginoon, talagang kinuha niya at dinala sa kanyang pili. Amen? So grabe, no? Kaya nga, mag-desire tayo ng gano'n, no? Pag tayo'y malapit na kunin, o sasabihin sa'yo, anak, kukunin na kita. May sundo ka, may karwahe pa. Di ba? So grabe, no? Kaya nga, pag ikaw lingkod ng Panginoon, dapat tuloy-tuloy lang. Amen? Sabi mo, tuloy-tuloy lang. Ang gusto mo sumundo sa inyo, si Lord? Di ba? Special pag si Lord pa sumundo sa inyo. Di ba? At mga anghel, no? Kaya mga kapatid, at tinutukoy natin dito, dapat alam mo kung ligtas ka na. Kasi alam ng mga man of God, ligtas sila eh. Pag ikaw women of God or man of God, alam mo kung saan ka pupunta. Amen? Hindi yung pag tinatanong ko, hindi ko nga alam kasi, bakit? Inaway ko si sister, minura ko eh. Di ba? Hindi ko pa alam kasi hindi ko pa pinapatawad yung anak ko eh. Hindi ka talaga sure. Kasi ang hindi nagpapatawad, hindi rin papatawarin. Pag hindi pinatawad, saan pupunta? O, di impyerno. O, sabi mo, maliwanag yun. O, di ba? Kaya nga mga kapatid, kailangan kung paano tayo magpatawad, todo-todo. Mas maganda pa nga, hindi pa nagkakamali, pinapatawad mo na. Amen? At pag tayo humingi ng tawad sa Lord, huwag na nating uulitin. Kapatid, mahaba na 100 taon natin dito sa mundo. Mahaba na yun ang 100 years. Di ba? Pagkasilang, patay na. Hindi pa sinisilang, patay na. Kanya-kanyang oras ang tao. Kanya-kanyang buhay ang tao. Magpapakasama pa ba tayo? Nagpapasaway pa ba tayo sa Lord? Hindi na. Gawa na tayo ng mabuti. Gawa na tayo ng rapat. Ipangaral natin mabuting balita. Mag-enjoy na dapat tayo sa ministry na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga sinasabi niya sa Mateo 24 verse 13, Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ayan, mga verse yan. Bibigay ko yung mga verse. Datapwat ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya sabi mo sa tabi mo, kapatid, tiis-tiis lang. Di ba? Parang gusto mo na sapakin, no? Tiis lang ba? Huwag kang magkakasala. Di ba? Ayaw magbayad ng utang, tiis lang, Brad. Ayahan mo na, patawarin mo na yan. Di ba? Sinisiraan ka, tiis-tiis lang. Huwag mong patulan.
Amen? Magpakabanal ka pa rin. Kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila. Amen? Nagtitiis ang mga Kristiyano. Amen? Hindi bumibigay sa gay pag gwapo ang gay. Tama? Hindi alam nyo mga kapatid, pag Kristiyano ka, alam ko maraming tukso, kasi naranasan ko maraming tukso eh. Pero iba kung meron kang puso na kay Kristo. Amen? Alam mo, bisa may darating sa'yo. Alam mo, nung ako'y babaero, inahabol ko, babae. Nung naging Kristiyano ako, pambihira, yan, babae, mamili ka. Ang pogi ko talaga. Isipin mo yon, pag ikaw Kristiyano ka, dapat totally mag-iingat ka. Lalo na pag ay iyong karelasyon ay hindi mananampalataya. Amen po ba? Pag hindi mananampalataya yan, ang gusto niya, nako po, halik dito, halik doon, halik kung saan-saan. Walang kabanalan. Tama po ba? Aakayin ka niyan saan? Biglang ligo na! Pero pag mananampalataya yan, nagsasabi yan, Pastor, Pastora, paalam tayo sa magulang mo, may kabanalan ang relasyon. Di ba? Christian na nga, kung saan-saan pa pumapasok eh. Wala pa kaya sa Panginoon. Tama po ba? Kaya nga sabi, magtiis. Magtiis. Bakit? Kasi nga kailangan natin magpakabanal hanggang katapusan. Hindi sinabi dito, magtiis ka hanggang gitna lang. Magtiis ka sa umpisa lang, okay na yon. Hindi, sabi niya hanggang wakas eh. Amen? Ibig sabihin, hanggang kawakasan ng ating buhay, hanggang huling patak ng ating dugo. Hanggat di na tayo makahinga, nagtitiis tayo. Dahil alam natin, sa Panginoon tayo pupunta. Ganon ang buhay ng mga Kristiyanong ligtas na talaga. Amen? Sabi mo sa tabi mo, tama ba yun? Amen po ba? Kaya tinan mo ang mga apostol, grabe. So sinabi nga dito sa ikalawang Timoteo 4 verse 7 and 8, ang sabi po dyan, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa pamamatuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen. Grabe, sabi ni Pablo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Amen. Pagbutihan mo hanggang finish line. Amen. Makipaglaban ka. Hindi makipagsabwatan ka. Amen. Di Kristiyano ka kasabwat. Pag Kristiyano, nakikipaglaban. Amen. Sinasabi mo ang mabuting balita at manatili. Sabi nga dito, at nanatili akong tapat sa aking pananampalataya. Amen. Yung katapatan, yung pagtitiis, nandoon yun. Hindi pwedeng hindi ka magtitiis. Hindi pwedeng hindi ka magiging tapat sa pananampalataya. Lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid. Grabe na po. Yung batas na ginagawa ng tao against na sa salita ng Diyos. Kaya nga ginuna ang Sodoma at Gomora eh. Bakit? Sobrang kahalayan eh. Kung babasahin niyo sa Sodoma at Gomora, ano sabi doon? Ang mga kalalaki na ayaw na sa babae. Barangay sa barangay na lang. Pansinin niyo yun. Sobrang kahalayan. Kaya nga sa social media, ano yung mga sikat? Yung mga kahalayan. Di ba? Pa may mga babaeng gumaganon-ganon. Uy, share ng share. Ay, siya bro, what the... Di ba? Kahit anong bura mo, may susunod na naman. Sobrang kahalayan sa mundong ito. Kailangan siguraduhin mo ang kaligtasan mo.
Yung flesh mo talagang lalabanan mo yan. Amen? Hindi pwedeng natukso ako, pastor eh. Ang pogi kasi. Hindi naman pwede yun. Natukso ko, ang ganda kasi. Hindi pwede yun. Ang kaligtasan ay dapat may pagtitiis, may katapatan. Amen? Kailangan ng katapatan. At pag alam mong alanganin ka na, bumitaw ka na, baka daling ka pa niyan sa kailaliman ng impyerno. Amen? Baka isang araw sabihin sa iyo ng jowa mo, ano? Church o ako? Yun diba? Pwede yun. Sino pipiliin mo? Ako o ang Diyos mo? Hiwalay na tayo. Ano sabihin mo? Sandali lang, papaalam mo kay pastor. Alam mo mga kapatid, iba na yung mundo ngayon. Ang tingin na nga sa religion, negosyo eh. Di ba? Makakatakot. Kaya sinasabi ko, kahit wala kang pera, pwede ka pumunta ng simbahan eh. Kahit huwag kang mag-ikapo, pwede naman, bahala ng Diyos sa'yo. Basta importante, alam mo kung bakit ka na sa church, para lumago sa pananampalataya. Iba na utak ngayon ng tao. Iba na yung batas ngayon. Kaya sinasabi, pag pinapirmahan ito ng senador at napirmahan ito ng presidente, bawal ang magsabing kayong mga nakikipagtalik sa lalaki, huwag nyo nang itong ituloy sapagat ang Diyos ay hahatulan kayo. Bawal na yon. Kasi madidimanda na tayo. Ikukulong na tayo. Kaya kapatid, kailan ka pa iinit sa Panginoon? Kailan ka pa magpapagamit kay Lord? Hello. Nandito na yung mga batas. Actually, tinuro ko na to last 3 years pa eh. Kasi nasabi ko sa inyo, kung naaalala nyo, darating ang araw, papayagan na rin yan ikasal dito sa ating bansa. Sino nakaalala nun? Diba? Eh ngayon, pirmado na. Kaya nga mga kapatid, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, spread the gospel. Share the word of God. Para at least may mga taong magbalik loob at magkita-kita tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Kahit sa social media lang. Diba kahit sa FB lang yung mga live natin, kahit tinutsugin na tayo sa live. Ano po, nakaano talaga si Gemma, wala na. Pero pray lang tayo. Kasi nga, kahit i-preach mo ang Jesus sa social media, chuchugiin nila. Tatawagin tayong mga bulaan, mga Pauls. Ay, mga bulaan yan, mga Pauls, pinipreach si Jesus. Tatanggalin na yan, mga kapatid. Bakit? Ayaw kasi ng demonyo na ma-spread ang gospel sa lahat ng tao. Dahil pag nahayag na yung gospel, darating na si Jesus. Alam ng mga demonyo yan. Kaya pati social media, pipigilan niya. Dahil alam niya, pag nabilang na, yung bilang na makakarinig ng salita ng Diyos, pag kumpleto na ang bilang, katapusan niya na. Hello? Kaya nga mga kapatid, bilang isang Kristiyano, magtitiis tayo. Amen? Magtsatsaga tayo. Amen? Magiging matuwid tayo sa pananampalataya. Amen? Tsagain natin. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 7, verse 13 hanggang 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong doon. Yan. So ito napakaliwanag mga kapatid. Yung maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Amen?
At yung makipot, sabi diyan, yung makitid na daan patungo sa buhay. Kasi nandun si Jesus sa dulo. Amen. Kaya nga, ang tanong dito, Kristiyano ka, saan ka dumadaan ngayon? Sa makipot o sa maluwang? Ibig sabihin, pag na kay Jesus ka na, nasa makipot ka na. Amen? Doon talagang nilalakaran mo yon. Dapat doon ka na lumalakad eh. Hindi sabihin mo, ay, Kristiyano na ako, pero maluwang ang daan. Naku po, ano yung dinadaanan kung ano-ano. Saka dumadaan sa kaguluhan. Dumadaan, naku, sa kawalinghiyaan. Dumadaan, naku, walang panahon sa Panginoon. Saka dumadaan, di ba? Pag araw ng pagsamba, doon ka sumasamba sa trabaho mo. Doon ka sumasamba sa negosyo mo. Pinagpapalit, nga, nag-post nga ako noon sabi ko, may panahon sa hanap buhay. Pero walang panahon sa nagbibigay buhay. Amen? Gustong-gusto mo magkabuhay, hanap buhay ka ng hanap buhay. Tapos binabaliwala mo na yung may-ari ng buhay mo, yung nagbibigay ng buhay sa'yo, wala kang panahon, tapos gusto mo maligtas. Eh sa church nga, di ka makapunta, sa langit pa kaya? Hello? Amen po ba? Totoo po yan. Kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang ministry. Amen? Mahal mo, hindi mo ipagpapalit. Kahit bayaran ka ng milyon, kahit bayaran ka ng bilyon, dahil alam mo may kaligtasan sa Panginoon. Amen? Hindi mo ipagpapalit si Lord. Kahit sa jowa mo, kahit sa asawa mo, kahit sa anak mo, kahit sa posisyon na inaalok sa'yo. Hindi ka papayag dahil mahal na mahal mo si Lord. Dahil alam mo, siya ang nagbibigay buhay. Siya ang may-ari ng iyong buhay. At ang buhay mo patungo sa kaligtasan dahil alam mo kung ano nilalakaran mo. Pero pag pinagpapalit mo si Lord, ewan ko na lang. Bahala na si Lord. Hindi tayo pwedeng humatol. Amen? Pero pag mahal mo ang Panginoon, hinding-hindi mo siya ipagpapalit. Kahit leon pa ang pumipigil sa iyo. Kahit tigre pa ang pumipigil sa iyo. Kahit sino pang halimaw ang pumipigil sa iyo. You are willing to serve God. You are willing to die for Christ. Amen? Kaya matutuwa ako sa social media, nakikita ko yung mga pastor sa Irania na binibigti, tapos kumakaway-kaway pa, nakangiti pa. Sabi ko, grabe yung pastor na yon. Kasi kaya sa hinatulan, kasi nagpastor siya. Kaya sa hinatulang mamatay, kasi nangangaral siya ng salita ng Diyos. Kumakaway-kaway pa, nakangiting namamatay. Kasi after nun, nasa Panginoon na siya. Hello? Eh tayo nga, magutom lang, ayaw na umatin. Pastor, wala akong pamasahay papuntang church. Pasensya na kayo ha. Ay naku, pastor, kasi may bibili kasi ng mga negosyo namin. Pasensya ka na, pastor ha. Diba? Sabi, pasensya ka na, pastor, galit na galit yung boss ko pag wala ako sa Sunday, o sa Sabado, o Wednesday. Puro ganun. Pero yung mga totoong mga Kristiyano, hindi pinagpapalit ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga, ano sabi ng Panginoon sa Juan 8 verse 12? Muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Amen. Ang liwanag sinasabi ng Panginoon, ako ang ilaw. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman kasi nga bibigyan ko sila ng ilaw ng buhay. Amen? Kaya ikaw ay ilaw ka na. Kaya tayo nabubuhay bilang Kristiyano, kaya binigyan tayo ng ilaw ng Panginoon. At kaya tayo nagliliwanag sa mundong ito because of Jesus Christ. Amen. Kaya tayo umiiwas sa mga madidilim dahil may ilaw ka na.
Kaya ang ilaw na yan, mga kapatid, huwag mong patayin. Amen. Among talikuran. Huwag kang gumaya sa mga taong maraming kaaway. Mga taong hindi nagpapatawad. Mga Kristiyanong plastic. Mga Kristiyanong nagchichismis ng against sa mga leaders, sa mga kapatiran. Huwag kang gumaya dyan. Yung ilaw na nasa iyo, lalo mo itong pag-alabin. Dahil tinawag ka ng Panginoon para maging ilaw din ng sanlibutan ito. Akayin mo sila. Magpatotoo ka kung paano ka binago ng Diyos. Maging totoo ka sa ministry. Magtiis ka. Kung anong pinapagawa ng Panginoon, gawin mo lang. Tulad sinasabi ko sa inyo mga kapatid, mahaba na 100 taon ng buhay natin sa mundong ito. Pwede ba lahat tayo ay tumayo? Hallelujah. Kausapin natin ang Panginoon. Lord, sumusunod ako sa iyo. Dahil ikaw ang ilaw ng sanlibutan ito. At dahil sa pagsunod ko sa iyo, binigyan mo ako ng ilaw. Ito ang ilaw ng buhay na nasa akin. Lord, hindi ko hayaang ito mamatay. Patuloy ko itong pag-aapoyin. Patuloy ko itong pagliliwanagin. Hallelujah. Dakila ka aming Diyos. Buhay ka, Panginoon. Kapatid, may panawagan ka kay Lord. Tinawag ka ng Panginoon. Pag-upuyin mo ito, kapatid. Pag-alabin mo ito, kapatid. Huwag kang papayag. Yung ilaw na binigay sa iyo ng Panginoon ay malaw, mawala. Magpatuloy ka sa ministry. Gawin mo yung pinaka-the best mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, malapit na siyang dumating. Malapit ang dumating ang Panginoon. Hallelujah. Kapatid, minsan pa kausapin mo si Lord. Kausapin mo ang Panginoon. Nandito siya sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Kung meron kang ididil sa Lord, idil mo na. Kung meron kang sasabihin sa Panginoon, sabihin mo na. Kung gusto mo, buong pamilya mo ay makarating sa kanyang kaharian. Ngayon pala, maging tapat ka na sa pananampalataya sa Panginoon. Ngayon pala, sabihin mo na ang gusto mo kay Lord. Lord, ang aking pamilya, Panginoon, huwag mong patayin ang apoy na nasa kanila. Yung apoy na nagbibigay buhay. Huwag mong patayin, Lord, sa aking pamilya. Lord, ayusin mo ang aming mga spiritual life. Ayusin mo ang aming mga paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ayusin mo, Lord. Yung anak ko, yung pamilya ko, yung asawa ko, yung mahal ko sa buhay. Lord, pag-apuyin mo sila. Huwag mong hayaan maglaho ang ilaw na binigay mo sa amin, Panginoon. Magiging tapat kami sa iyo at hindi ka namin ipagpapalit sa mundong ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Kapatid, napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ni Lord sa atin. Humingi tayo ng panibagong kalakasan sa Lord. Humingi tayo ng panibagong lakas. Hallelujah.
Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa banal mong presensya. Salamat sa kalakasan na binibigay mo sa amin. Lord, simula ngayon, manatili kaming tapat sa iyo. Ipagpapatuloy namin ang aming takbuhin. Magiging tapat kami sa aming pananampalataya sa iyo. Mamumuhay kami ng ayon sa iyong kalooban. Sapagat ikaw, Lord, ay banal. Turuan mo kami magpakabanal, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin natin ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Minsan pa, Lord, paapuyin mo ang aming pananampalataya. Yakapin mo kaming lahat, Panginoon. Ipadama mo sa amin, Lord, ang iyong pag-ibig. Tunay nga dakila ka, O Diyos. Salamat, Lord, sa krus, kung saan mo tinubos ang aming mga karumihan. Salamat, Lord, sa bawat patak ng iyong mga dugo, ang paglinis sa aming mga karumihan. Salamat, Panginoon, napakadakila mo, sapagat tinawag mo kami upang kami iligtas. Tinawag mo kami para maging maligtas kami, Panginoon. Maging aming pamilya, Lord. Salamat, Panginoon. Napakadakila mo. Salamat, Lord. Salamat sa iyong kabutihan. Hallelujah. Muli mo, Lord, sinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Lord, ikaw na po bahala sa amin, Panginoon. Hindi kami bibitaw sa paglilingkod sa iyo. Hindi ka namin ipagpapalit, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Sa kayamanan ng mundong ito, Panginoon. Hindi ka namin ipagpapalit, Panginoon. Maglilingkod kami. Hallelujah. Maglilingkuran ka namin, Panginoon. Salamat po aming Ama sa langit. Napakadakila ang pag-ibig mo sa amin. Sapagat nilikha mo kami upang iparanas ang iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Lord, napakasarap sa piling mo, Panginoon. Napakasarap sa presensya mo, aming Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon. Maraming salamat sapagat narito ka upang kami patuloy na palakasin, patuloy na pag-apuyin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, I offer my life to you. Inaalay namin ang aming buong buhay sa iyo. Lord, ikaw na po, Panginoon, ang manguna. At ikaw na, Lord, ang mataas. At binabalik namin mataas sa papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.
God bless you mga kapatid.